ito napakatindi nito mga kababayan dahil yung SALN ng ilang opisyal ng gobyerno ay maaari na raw pong ma-access ng publiko pagkaalis daw po ng restriction. Kasi ang sinasabi mga kababayan dito, kahit hindi na magbigay ng pahintulot yung politician, once na maisa publiko na ito mga kababayan, pwede na pong masilip yung kanilang mga SALN. Ano po ng taong bayan. So ngayon ito, i-play po natin. Of assets, liabilities, and net worth of public officials. This decision is guided by a simple principle. The public has a legitimate right to know how those in government acquire and manage their wealth. Guys, Transparency in this area is not a slogan. It is a safeguard against corruption and a deterrent to abuse of power. As the Ombudsman has emphasized, transparency is the name of the game. tama. At a time when trust in institutions is tested, the best way to rebuild confidence is through openness backed by concrete access to information. The office also calls on all agencies that keep official copies of SALNs, the Civil Service Commission, the Office of the President, Congress, and Judiciary, and the local government units to align their practices with this policy. Consistency across institutions is key. Selective transparency only breeds suspicion. This step is not about politics, it is about accountability. Tama. The public deserves proof, not promises, that integrity still has a place in public service. So I have with me today the signed memorandum of the Ombudsman reopening the public access of SALNs. Ayan yung naging desisyon mga kababayan ni Martires, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, binaligtad po ngayon ni Ombudsman Boying Remulla. Ibig sabihin mga kababayan, di ba, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang ginawa ni Martires, yung dating nakaupong Ombudsman, ipinagbawal po nila na ma-access ng publiko yung SALN ng mga politiko. Ngayon, ang ginawa po ni Secretary Boying Remulla, ni Ombudsman Boying Remulla, binaligtad niya po yung ginawang yon ni Martires. Ngayon, malaya na ang publiko. Once na pwede na po yan, malaya na ang publiko na masilip yung SALN ng mga politiko, mga kababayan. Ano po ngayon, ituloy pa natin. So there are a few copies that we would like to distribute to the media, so you can go over them para pwede rin kayo magtanong. Ang Monday. Nung panahon ni Martires, walang ganyan-ganyan mga kababayan. Kaya nga limitado ang publiko na makakuha ng impormasyon sa ginagawang trabaho ng Ombudsman. Kasi nga, wala mga ganito. Buti na lang, si Ombudsman Boying Remulla, binago po yung sistemang ganyan at ginawang transparent na sa publiko yung ginagawang trabaho ng Ombudsman para papanagutin itong mga sangkot sa maanumalyang flood control at yung mga politikong nananamasa ng kaban ng bayan. Ano po? Anyway, ituloy po natin. Yeah, ilalabas pa namin, but at least you have a copy already. Okay, so explain ko lang ng konti, no? So, the general rule is that all SALNs will be granted access to, except for several instances, and these are that the office is not the official repository, that the SALN is not on file, the request is for an unauthorized commercial purpose, that the requesting party has a derogatory record of misuse, the request is linked to a pending case to influence or harass, there is evidence of extortion or safety threats, the identity of the requesting party is fictitious, or the purpose is contrary to law, morals, or public policy. So yun po yung mga grounds kung saan pwede natin i-deny. But the general rule is that all SALNs are made public. And any person, as long as they are able to submit their proper documentation and IDs, can be given a copy of the SALN. The office that will be in charge of releasing such SALNs is called the Public Assistance and Corruption Prevention Office, if the request is made here in the central office. If the request is made in a sectoral office, it is in the Public Assistance and Corruption Prevention Bureau of that sectoral office. There is also a time for which the public official, after submission to the Office of the Ombudsman, can correct their SALNs. Tama. They can correct it after they had submitted it on April 30 for 30 days. No? So in that case, pag meron na pong na-release na SALN na kinorekt, then it is possible that we recall and serve notices that a SALN had been corrected within a reasonable amount of time. Okay.
So yun po. Open to questions? Yes, ma'am. Yan, Escapanti, GMA News Online. For the record, sir, the access to SALN does not require the consent of the owner of the SALN because this is a requirement imposed by the former ombudsman. Thank you. No, ma'am. As of today, and as the memorandum circular is written, there is no need for consent on the part of the public officer whose salary is requested. The Hindi na kailangan ng consent, mga kababayan, ng mga politician para masilip po yung kanilang salin. Diba? Yan ang maganda. Kasi malaya ang taong bayan na masilip yung salin ng mga politiko. Anyway, tuloy pa natin. only thing that the requesting party needs to show is ID, and to make sure that he is not a fictitious person, that he is indeed the person that he purports to be, given the IDs. Yun lang po. And it will be granted. So ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, ito po kasi yung isa sa pinakamagandang panimula na ginagawang trabaho ni Ombudsman Boying Remulla. Kasi nga, ito yung isa sa pinakakailangan ng taong bayan eh. Kasi dito natin malalaman kung sino yung mga tao na kaya lang pumasok sa politika ay para magpayaman. Yung mga tao na pumasok nang walang-wala sa politika pero paglabas sa politika, mga kababayan, bigla ang lobo ng kanilang mga kayamanan. So makikita po ng taong bayan yan. So ngayon, sisiyan po yung naging panawagan ng ombudsman at sumambulat sa lahat ng mga politician, mga kababayan. Meron na po agad kumasa sa naging hamon, mga kababayan, ng ombudsman patungkol po dito sa pagsasapubliko ng SALN ng mga politician. So ngayon, ayon po dito sa Abante, TNT, tunay na tabloidista, ayon daw po, mga kababayan, dito, ito daw pong si Senate President Tito Sotto, game na ipakita ang kanyang SALN. Biruin nyo, mga kababayan, na may kumagat na po agad. At unang-una po dyan ay si Tito Sen, na handang ipakita ang kanyang SALN, mga kababayan, sa publiko. So sabi po dito, inihayag ni Senate President Tito Sotto na handa siyang isapubliko ang kanyang state of asset liabilities and the network or etong SALN. Ayon kay Sotto, nitong Miyerkules, maaari niyang ipakita ang SALN pero kukonsulta muna siya sa ibang mga senador bago tuluyang isapubliko. Kasi, mga kababayan, ganito yan eh. Biruin nyo, kung kay Tito Sen wala pong problema yan, paano yung ibang mga senator? Sa tingin nyo ba papayag sila na ipakita yung kanilang SALN? Lalo na kung ikaw ay korap na senator. Diba, papayag ka ba na masilip ng taong bayan yung SALN mo? Syempre, mga kababayan, magdadalawang isip ka dyan. Kasi nga, kung biglaan yung paglobo ng kayamanan mo buhat nung naging politician ka, talagang magiging questionable yan sa publiko. At possible na yan pa ang maging dahilan para magtapos ng maaga yung political career mo. So ngayon, sabi pa dito, basahin pa natin. When I was SP before, we allowed the access to the SALN of the senator subject to their individual approval, and so this is not new to us. Hindi na daw po bago dito po kay Tito Sen. Dahil nung daw siya po, mga kababayan, ay naging Senate President, noong mga nagdaan na Congress, mga kababayan, talagang nire-required niya na isapubliko ang SALN at ipakita sa taong bayan. So hindi na daw po bago yan sa kanya. Sabi pa dito, the only variation is we redact the addresses of their properties anang Senate President or anang Senate Chief. Magkakaroon din aniya ng caucus ang mga senador para pag-usapan ang magiging patakaran sa pagbubukas ng SALN. Yes, likely, I will seek their permission. Ang pahayag ay kasunod ng inilabas na bagong memo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nag-aalis sa mga dating limitasyon sa pag-access ng publiko sa naturang dokumento, mga kababayan, tulad ng kinakailangang pahintulot mula sa may-ari po nito. So ngayon, since hindi na po kailangan yung consent ng may-ari ng SALN, pwede na po masilip yan ng publiko. At ang una pong kumasa dyan ay walang iba kung hindi etong si Tito Sen. Kaso nga lang ang problema, mga kababayan, kung pagbabasihan po natin, etong nakita po nating balita galing po sa UNTV News, isasangguni pa muna din ni Tito Sen, mga kababayan, sa mga kasamahan niyo pong senator, yung pagsasapubliko, mga kababayan, ng kanilang mga SALN. Pero kung si Tito Sen po ang tatanungin, willing po siyang isapubliko yung kanyang SALN, mga kababayan. So ito, i-play po natin. Sure, sino-sino ba yung sino-sino sa mga senador yung pumapabor dito sa pagsasapubliko ng kanilang SALN?
Aga sina Senate President Vicente Soto III at sina Senators J.V. Ejercito at Francis Pangilinan ang nagkumpirma ngayong araw ng kanilang pagsang-ayon sa pagsasapubliko ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ilang senador ang nagpahayag ngayong araw ng kanilang posisyon sa paglalabas ng SALN sa publiko. Sa mensahe na pinadala ni Senator Tito Soto na sa mga mamahayag, sinabi nito na hindi na ito bago sa kanila. Pinayagan ng access sa SALN ng mga senador noong una siyang naging tagapangulo ng Senado noong 2018 hanggang 2022. Nakadepende niya ito sa pagsang-ayon. O ngayon mga kababayan, yung mga politiko na ayaw maglabas ng kanilang SALN, ayaw magsapubliko ng kanilang SALN mga kababayan, yan yung mga politikong may itinatago na tagong yaman. Ika nga mga kababayan. So ngayon kung ayaw po nilang isapubliko yung kanilang SALN, ibig sabihin, baka malaki yung nakulimbat po nila. Yun ng bawat senador. Ang pagkakaiba lang anya ay tinatanggal nila ang mga address ng kanilang mga property. Kinumpirma rin nito na malaking posibilidad na pag-usapan ito sa caucus o pagpupulong ng mga miyembro ng Senado. Hihingin niya ang permiso ng mga senador habang handa naman siya dito anumang oras. Sang-ayon din si Senator Kiko Pangilinan sa hakbang na ito. Welcome anya ito dahil klaro sa batas ang pagsasapubliko ng SALN. Nagbigay naman ng komentaryo si Senator J.V. Ejercito sa pagsasapubliko ng SALN ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Aniya, napapanahon nito dahil naghahanap ng kalinawan ng publiko sa gitna ng skandalo sa Hindi, pero ang pagkakaalam ko mga kababayan, parang etong si dating House Speaker Martin Romualdez, willing naman po maglabas, magsapubliko ng kanyang SALN. Hindi naman daw po niya tinatakbuhan yung kautusan na yan, mga kababayan, or etong inilabas na memorandum ng ombudsman. Ano po, ang pagkakaalam ko, willing siya magpakita ng SALN. Flood control projects na yumanig sa gobyerno. Maaari lang na huwag ihayag ang ilang mahalagang impormasyon kaugnay ng seguridad at kaligtasan ng pamilya ng may-ari ng SALN. Aga nilinaw naman ni Senate Secretary Renato Bantog na ang mga SALN ay isinusumite sa kanyang opisina. Hindi rin nila ito binibigay sa ombudsman kundi ang imbaka ng SALN ng mga senador ay napupunta sa Office of the Senate Secretary. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Ayan, maliwanag si Kiko Pangilinan, willing po magpakita ng kanyang SALN. Si Tito Sen, willing din po magpakita ng kanyang SALN mga kababayan para nang sa ganon maipakita sa taong bayan yung pagiging transparent po nila. Ngayon ang tanong dito, si Sara Duterte ba willing ba magpakita ng SALN? Si Paulo Duterte ba willing ba magpakita ng SALN? Ito ba mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte, willing ba silang magpakita or sa publiko ng kanilang mga SALN mga kababayan? Yan po ang malaking katanungan dyan. So ngayon, since willing po magpakita ng SALN, ito pong sina Tito Sen at itong sina Senator Kiko Pangilinan, ganun din naman mga kababayan, kung bababa po tayo sa Congress, ganun din naman po itong si Speaker Bogie D. III. Willing din po siya mga kababayan or handa niyang pangunahan ang sa publiko ng kanyang SALN kung kinakailangan po. Ayon po yan mga kababayan sa kanya. So ngayon, mahihirapan dito yung mga kongresista na sangkot sa mga maanumalyang flood control kasi pihado, maraming ari-arian yung mga yan. Talagang lantaran yung paglobo ng kanilang mga ari-arian at mahihirapan sila na ipakakita sa publiko yan. Diba mga kababayan? So ngayon, ito i-play po natin. Rosalie, may panuntunan ba ang Kamara kaugnay ng paglalabas ng SALN ng mga kongresista? Ella, sa kasalukuyan ay nakabinbin dito sa House of Representatives ang isang resolusyon na naglalayong utusan ng House Secretary General na isapubliko ang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga miyembro ng House of Representatives.
Inihain yan ng Akbayan Party List noong Setyembre pero nakabinbin pa sa House Committee on Rules hanggang ngayon. Ayon kay House Speaker Bogie D. III, pangungunahan niya ang pagsasapubliko ng SALN kung kinakailangan. Gayunman, mag-uusap-usap pa lang anya ang mga miyembro ng Kamara kung papaano ang magiging panuntunan sa paglalantad ng SALN ng mga kongresista. Kasunod nga yan ang pagtatanggal ni Ombudsman Crispin Remulla ng restriction sa public access ng SALNs ng government officials na ipinatupad ng pinalitan nito sa pwestong si Samuel Martires. Pero ang panawagan ng bagong ombudsman sa Kongreso, Civil Service Commission, Office of the President at Judiciary, i-align ang practices ng mga ito sa kanilang polisiya kaugnay ng SALN. Giit naman Tama. ng Makabayan Bloc, long overdue o matagal na itong dapat ginawa ng ombudsman. Ayon pa kay House Deputy Minority Leader Ay, sino ba dapat ang dapat sisihin diyan, mga kababayan? Eh di ba nung panahon nga ni dating Pangulong Duterte, hindi naman talaga nagtrabaho yung nakaupong ombudsman sa panahon ni Digong. Alam niyo kung anong tinrabaho ni Martires nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Protektahan. Protektahan, mga kababayan, na itong mga Duterte. Kasi kung talaga nagtrabaho yan, di sana ang daming nakuhang impormasyon ng publiko sa ginagawang trabaho ng ombudsman. Eh ang problema, hindi naman talaga, mga kababayan, nagtatrabaho. Kita nyo nga kung ano nangyari sa tagal na panahon na nakaupo dyan bilang ombudsman. May naipakulong ba? May nagawa ba? Diba? Mukhang wala pa nga. Eh samantalang ito pong si Ombudsman Boying Remulla, nauupo pa lamang pero ganito na po agad, mga kababayan, nyo nakikita ang proseso ng taong bayan at saka nagiging transparent ang Office of the Ombudsman sa publiko. Kasi nga nakakakuha ng access ang taong bayan. o ayon naman kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, tututukan nila ang pagpapatupad ng polisiya. Tututulan din nila ang anumang pagtatangkang binbinin, harangin o pahinain ang public access sa SALN. Hindi rin anya dapat hadlangan ng red tape o technicalities ang transparency. Ella, naniniwala naman si House Infrastructure Committee Co-Chairperson at Bicol Cerro Party List Representative Terry Ridon na kahit walang ipasang resolusyon ay pwede namang bumuo ng panuntunan ang liderato ng House of Representatives kaugnay ng pagsasapubliko ng SALN ng mga kongresista. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. O di ba, mga kababayan, kita nyo to ito pong si House Speaker Bogie D, willing pong pangunahan, mga kababayan, yung pagsasapubliko ng SALN. So magkakaroon lang ng problema dyan doon sa mga katulad ni Paulo Duterte na talagang sobra-sobra yung di umano napakinabangang pera ng mamamayang Pilipino. Diba? Sobra-sobra, mga kababayan, yung nakulimbat, ika nga. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po, mga kababayan, na masasabi ninyo hingil po dito sa ginawa ni Secretary Boying Remulla na kung saan binago niya po yung ginawa ni Martires noon about po dito sa usapin ng SALN na ngayon willing na po maisa publiko at hindi na kailangan ng consent, mga kababayan, ng mga politiko